my beloved Boss Mike Cervera. Ayan, oh, sa kabila ng mga pangako ni Manong Bongbong natin, opo, ha? Oh, sa kabila, oh yan, oh, ano, LD Channel, ha? Oh, Martinique, Romualdez, Mandurugas, hindi, middle name yung Mandurugas. Ano, ha? Oh, yan, ha? Sure na, sinusumpong ako eh. Eto na, oy, solidad ko na may sumpong ako ngayon. Eto na, sa kabila ng kasipagan ni Manong Bongbong, sa pagnanais niyang panagutin lahat ng mga magnanakaw tulad ng magkakapatid na Yap at ng mga Diskaya, dapat isama na si Martinique, Mandurugas, Romualdez. Sige, eto na mga kababayan ko. Pasok! Tila matutupad ang pangako ng Pangulo na may makukulong na akusado sa flood control scandal bago magpasko. Nako! Ilalabas na raw kasi ang arrest warrant laban kay Sara Diskaya ngayong linggo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. So, matutupad na. Mga kababayan daw, matutupad na. Natupad na nga. Sumuko na nga eh. Di ba? Wala kang regalo sa Pasko. Wala, hindi ko na kailangan. Marami na akong natanggap na regalo. Oo, kay Manong Bongbong. Yung pirma lang na yon, yung pirma lang ni Manong Bongbong na yon, walang katumbas na halaga. Tama, mali? Ay, walang katumbas na halaga yon. Oo. Kahit pabigyan ako ng isang maleta, 2 maleta, hindi ko tatanggapin yan. Okay na ako doon. Masaya na ako doon. Saan? Sa pirma ni Manong Bongbong. Oh. Saksi kayo, no? Saksi kayo doon. Saksi kayo. Oh, sabi ni Lovely Dominguez, antay-antay lang tayo, may mananagot din. Di ba? Priceless talaga yun. Priceless yun, Joseph Machete. Kahit magkano i-offer mo sa akin. Oo. Hanapin nyo lang yung kahinaan ko. Maniwala kayo. Di ba? Pag... Ayan na, mga kababayan. Oh. Ayan na. Nako, LD Channel, ha? LD Channel. Oo, mag-iingat ka nagko-comment sa mga... Baka ma-block ka, ha? Baka ma-block ka pagka ganyan ang i-comment mo sa iba, ha? Eto na. Grabe to. Pasok. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin matatagal ang pag-aresto sa kanya. Nang inireport ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ang pag-usad ng investigasyon ng mga maanomalyang flood control project. Mahigit 4 na buwan simula na pumutok ang flood control scandal, nalalapit na raw ang pag-aresto sa ang flood control queen na si Sara Diskaya. Ang magkapatid at mga kongresistang sina Eric at Ed Vic Yap naman. Kita niyo mga kababayan ko, no? Kapal ng mga mukha niyan. Panibagong mga opisyal na pinatawa ng freeze orders ng Court of Appeals. Nako! Ayon kay PBBM, 280 bank accounts, 22 insurance policies, Grabe. 3 security accounts, at 8 air assets ang naka-freeze. Nako! Kinayap, damay sa freeze order ang ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation. Nako! Yan, ari-arian ng mga Yap! Sabi ni Alexander, lakay Mike, offer ko, Viva Max girl. Galing na ako dyan. Galing na ako dyan. Yung iba naman. At Skyard Aviation Corporation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito na hindi maibenta
ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan Ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Yun! Babalikan natin, ang Silver Wolves construction ay iniuugnay kay Congressman Eric Yap. Nako! Ayon sa Pangulo, nasa 16 billion pesos ang nakobra ng Silver Wolves Grabe, no? Bilyon-bilyon mga kababayan, no? simula 2022 hanggang 2025. Ah. Dati nang itinanggi ni Yap ang aligasyong beneficial owner siya ng Silver Wolves Construction. Kita nyo, lahat naman nagtatanggihan pagka ganyan, ano? Nagtatanggihan pero silat-silat mga pangalan pa rin nila yung lumalabas sa mga investigasyon, ano? Diba? Ang kapatid naman nitong si ACT CIS Representative Ed Vic Yap, pinangalanan bilang isa sa mga kongresistang nakatanggap umano ng kickback mula sa mga diskaya. Paano yan? Hoy, Erwin Tulfo! Yung mga kasama nyo dyan, sa ACT-CIS Party List. Grabe, no? Dawit-dawit. Ewan ko sa inyo. At eto na nga mga kababayan ko. Eto na ho. Yung pong mga balita. Pasok. Misyon ng Pangulo na lalabas na ngayong linggo ang arrest warrant para kay Sara Diskaya. Sumipot ang kontrobersyal na kontraktor sa NBI ngayong araw. Nako, sumuko po sa NBI yung Diskaya. Si Sara Diskaya. Ayan, Yan ang agenda report ni Andrea Salvo Yan. na nag-uulat mula sa NBI sa Pasay City. So Andrea, sumuko na nga ba si Diskaya at ano ang sinabi niya at inunahan pa niya ang anunsyo ng Pangulo? Corina, kusang ang iprenisenta ng controversial flood control contractor na si Sara Diskaya ang kanyang sarili sa NBI para voluntary na magpa-custody. Yan ang kinipirma ng kanya mismong kampo habang napipinto ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Binulungan ko si Atty. Samaniego eh. Diba? Ayon sa source ng Billionaire News Channel, direktang nakipag-ugnayan ng mga abogado ni Diskaya sa NBI para sa kanyang voluntary custody. Nako, kita nyo yung ganyan mukha mga kababayan, no? Ganyang itsura. Nako, huwag kayong magtitiwala dyan. Sinungaling yan. Pero hindi nyo mga kababayan ko, nakuha talaga nila na na magnakaw sa kaban ng bayan. Sa pamamagitan ng pakikipagkutsabaan sa mga kongresista, politiko, senador, gobernador, at marami pang iba. Sukdulan mga kababayan, naging talamak na sila sa pamamaraan na kahit ghost project, abay, pinatulan. Ganon sila katindi. Pinatulan nila kahit ghost project. Ilan ba kayong nagkita? Ilan ba kayong kumita dyan sa ghost project na yan? Baka naman si Senador, baka naman si Duterte, baka naman si Bongbong kumita dyan, ha? Pasado alas 10 daw kaninang umaga nang dumating ito sa headquarters kasama ang mga abogado at anak. Nako. Noong Biyernes, nagsampa ng mga kasong graft at malversation ng ombudsman sa Digos City RTC laban kay Diskaya, sa presidente ng kanyang kumpanya at sa 8 public works officials kaugnay sa 96.5 million flood control project sa Davao Occidental na umano'y ghost. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, saan daw nalalabas ang arrest warrant laban kay Diskaya ngayong linggong ito. Nakausap namin ang tagapagsalita ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego at anya dito raw muna. Sabi ko sa inyo Nako. Ano na, Dr. Alec? Ready ka na ba sa Sabado? Puro ka ganyan ha. Uy, meron akong meeting sa abroad. Dr. Alec, may meeting ako sa abroad. Kailangan na nating medyo i-enhance yung aking balat. Dr. Alec, siguro mga parang Amy Marcos ang gawin natin, Mga Amy Marcos, medyo magdadagdag tayo ng baba. Kung siya pumuputol, tayo magdadagdag. Tapos, magpapapaksay ako. Yung ganyan, parang mata ni Tulfo. Yung mata ni Tulfo, yung mata yun na lang ba? Hindi niya magalaw-galaw. Yung bilog na lang ang gumagalaw.
Ganon, no? Parang mata ni Tulpo. Tapos yung pesko, hilahin mong ganire, pataas. Parang mukha ni JB Hershey to. Diba? Yung mukha ni JB Hershey to, hindi na ako gumagalaw. Oh. Ganyan na lang. Oh. Ganyan na lang. Ganyan. Diba? Diba? Ganon. Ako na bahala sa ibaba. Oo, kayang-kaya ko na yan. Marami akong kaparanan sa may bandang ibaba na may. Paulit-ulit ka sa Radyo Pilipinas nga, Dr. Alec eh. Dr. Alec sa Sabado, Radyo Pilipinas. Doon ka magwalwal. Oh. Diba? Ano? Para kapag nakita nyo ko, yan magdadala ako anesthesia at threads. At saka doktora, filler, dala ka ng filler, yung mga guit-guit sa mukha. Filler. Ano ba, Marian Thomas? Kailangan pa nating dagdagan yung kagwapuhan. Ganon. Huwag nating gayahin sila libayan. Pinapabayaan ng mga sarili. Huwag nating gayahin sila kulaong. Tignan yung pagmumuka. Yung ba yung itsura bilyonaryo, trilyonaryo? Kailangan, kahit man lang siya itsura, magmukha tayong maraming pera. Sumayat garod niya nga Mananatili si Diskaya sa NBI hanggang ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Anya, alam daw nila na magkakaroon ng mga kasong ganito, kaya ngayon minabuti daw. Alam po namin na magkakaroon ng mga kasong ganyan. Attorney! Si Attorney Samaniego alam niyo ba na may restaurant yan? Doon kami lagi nung pandemic. Ngayon, minabuti po niya na huwag nang antayin yung warrant of arrest. Di ba? Minabuti na huwag nang hintayin yung warrant of arrest. Attorney, mukhang kakampi ka ni Manong Bongbong Ito naman, ang may magaling na abogado. Abay, sinasuggest yung makakabuti. Hindi katulad nila Bato, di ba? Nila Pulong, nila Sara, tumatakas. Nila Roque, di ba? Nagsisitakasan sila. Grabe, no? Grabe. Advisor ka kasi Nanindigan din ito, Corina, na walang ghost project ang kontrobersyal na contractor. Ito ang kanilang ikinakulungkot, lalo't non-bailable ang mga kinakaharap na kaso. Maliban kay Sara Diskaya, sumukaw... non-bailable. So, hanggat hindi natatapos ang kaso, nakakulong itong mga ito. Mga kababayan ko, Diskaya, alam mo ba, kilala mo ba si Napoles? Tatanga-tanga ka. Si Napoles hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ilang taon na? Mga kababayan, nung nakulong yan, high school pa lang ako Tama? Mga kababayan, nung nakulong si Napoles, high school pa lang ako ngayon, mga kababayan ko, nakakailang jowa na ako. Diba? Nakakailang asawa na kayo. Nakakulong pa rin. Di ba? Nakakulong pa rin si Napoles Yan. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, ganon ang mangyayari dito. Yung kanyang kaso, non-bailable, hanggat hindi natatapos yan, nakakulong. Diba? Nakakulong. Diba? Tuloy. Sumuko na
rin umano ang exec ng St. Timothy Construction. No, ito ho yung, sabi, kamag-anak ko lang ho. Wala po kong kinalaman dyan po. Ako po ay empleyado lang po. Pero ako po ay sinama po nila sa korporasyon po. Kasali po ako sa board of director po. Kaya tatandaan nyo ha. Tatandaan nyo to. Huwag kayong basta-basta sumasali yung bang gagamitin yung pangalan nyo sa mga korporasyon. Mahirap po yan. Yung ginagamit po yung mga pangalan ninyo, akala nyo tuwan-tuwa kayo. Putik na yan, meron kaming kumpanya. Wag ho. Maniwala kayo. Baka mamaya ho, madisgrasya kayo. Diba? Baka mamaya, madisgrasya kayo. Tuloy. Na si Maria Roma Angeline Remando sa Pasig City Police Station kagabi. Nako, sumuko rin sa police station. Inunahan na rin. So ready na talaga silang makulong. Kaya iniwasan lang din daw nito ang posibleng harassment na kaharapin kapag nagkaroon na ng arrest warrant. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, patunay daw ito na wala silang planong takasan ang mga kaso. Ang galing-galing talaga, kita nyo? Galing talaga ng attorney na yan eh. Galing, di ba sabi ko naman sa inyo, unang-una pa lang magaling yang abogado na yan. Si Attorney Samaniego, kaibigan natin yan. Magaling, mahusay talaga yan. Kita nyo? Ayos, di ba? Ayos? Kita. Damay talaga. Corina, sa ngayon wala pa tayong opisyal na nakakausap mula sa NBI pero sa impormasyon na ating natanggap, bantay sarado si Sara Diskaya sa isa sa mga silid sa loob ng headquarters. Corina. Okay, meron bang hinihintay pa na maaaring sumuko, Andrea? Kasi nagulat tayo dito, Pero talagang isa lang pa lang ba ang balak pagsilbihan ng warrant? Oo nga, bakit isa pa lang yan? Dapat ikulong niya yung mga congressman, sila Yap, sila Garjola, Sino pa? Sila Tan, sino pa? Si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, di ba? Pero huwag kayong magalala, eto pa. Si Corina naman kung magtanong bakit iisa pa lang Ang balak pagsilbihan, pero talagang bang hinihintay pa na maaaring sumuko, Andrea? Kasi nagulat tayo dito, Pero talagang isa lang pa lang ba ang balak pagsilbihan ng warrant? Nako, hindi! Meron pa! Meron pa. Eto na. Ang dating... Ito naman si Corina, kala mo ang Pangulong Bongbong walang sisinuhin. Yan kikita nyo yan? Yan? Diba? Sangkot din niya saan? Sa Napoles scam. Eto na. Makinig. Posibleng arestuhin ang dating senador na si Bong Revilla bago magpasko para sa kasong malversasyon o plunder kaugnay na mga maanomalyang flood control projects. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla nitong Lunes, December 8. Aniya, may sapat na ebidensya na para mabigyang katwiran ang pagsasakdal at pag-aresto kay Revilla. At patapos na ang preliminary investigation ng kanyang opisina sa pagkasangkot umano ni Revilla sa flood control issue. Hindi tinukoy ni Remulla kung kailan magsasampa ng mga kaso sa korte laban sa dating senador. Git naman niya, may isang big fish sa flood control issue ang maaaresto bago magpasko at maaaring may senador ding hahainan ng arrest warrant bago ang naturang okasyon. Nang tanungin kung si Revilla ba ang tinutukoy niya, nilinaw ni Remulla na ang kaso niya ay isang low-hanging fruit o hinog na para hainan ng kaso. Nako, grabe Yan na! Eto na ngayon, mga kababayan ko. Eto na ngayon. Sasabihin nyo pa rin, hindi seryoso si Manong Bentong? Joey Salvaboro, Joby. BMB Joby, Jing Martin, Victor Manuel, MCU, 1962.
Sa palagay nyo, Miss Au, hindi seryoso si Manong Bongbong? At ito na nga, hindi lang po Diskaya, kung hindi pa ito pa ho. Ay, meron ako, excited ako sa big fish na yun eh. Oo eh. Ano, Alicia Duran, sino? JC, Marian Tomas. Seryoso si Manong Bongbong na panagutin itong mga walang yang ito. Ha? Magkano ba bayaran? Bakit 12,000? Anong delivery? Mga bag? Oh, di ba? Oh. Yan, mga kababayan ko, nako. Oh, eto na ngayon. Si Bong Revilla, ba? Ano na natin ha? Meron akong may dumating na delivery oh. Oh, ayan na oh. Ayan. Bakit dito? Oh, wait lang kamo. Wait lang. Oo. Di ba? Oh. Ayan na, si Bong Revilla. Nako po. Oh. Ayaw naman. Walang iya mga kababayan, ako tuwan-tuwa rito. Tuwan-tuwa rito. Ewan ko ba mga kababayan ko? Hindi ko lubos maisip mga kababayan sa tuwing merong mga lumalabas na issue at sa tuwing makukulong, grabe may mga ganitong drama, no? Ano ba yung logic dyan? Para ano? Palasak na yan. Kumikita pa ba yung ganyang style? Mga kababayan, kumikita pa ba yung ganyang style? Ewan ko sa inyo. Kita nyo, ang dami ko na nakitang ganyan. Si Gloria, yan, lalo na to. Sino ba? Si Jinggoy. Di ba? Mga naka-wheelchair sila eh. Si Duterte, di ba? Si Duterte, kita nyo, yabang-yabang. Oh. Pero nung nasa ICC na, Rodrigo Duterte. Biglang mga nagkasakit eh. Tapos ngayon, ang drama, no? Ang drama ni Duterte, nawawalan na ako ng malay. Hindi ko na maalala yung mga anak ko. Hindi ko na kilala si Sara. Hindi ko na kilala si Pulong. Hindi ko na kilala si Baste. Hindi ko na kilala si Kitty. Hindi ko na rin kilala si Hanilet. Utak. Pero binanggit niya, no? Hindi ko na kilala yung mga yan. Oh, hindi ko na kilala si Mocha Oson. Yung laging nakabuntot sa akin noon, si Mocha Oson. Grabe, no? Pero niyo yung ganon? Ano? Di na niya kilala yon? Wala na daw sa katinuan. Wala na daw sa katinuan. Yung asawa, nauna, yung nanay ni Sarat ni Pulong ni Baste. Sabi ni Elizabeth, ay maayos naman siya. Okay, cute. Kaayo ba? Malakas pa. Nagyayaya pa nga ng Diba? Binuking Binuking ni Elizabeth eh. Oh. Tapos ay nako. Ewan ko sa mga ito. Bakit pagka nagkakasakit nagkakaganyan? So paano mga kababayan? Meron pa akong delivery. Kailangan kong bilangin, asikasuin. Dahil dalawa lang kami ni Jen. Nagluluto paano yan? So paano? Ayaw na. Pero bago tayo sana umalis, maghiwa-hiwalay, baka naman pwede, isang like, isang share naman dyan. Pwede? Pwede ba? Pwede? Isang like, isang share, at isang
subscribe! Our beloved Boss Mike Cervera